Captain Bernardo! That's pretty good. Tingnan nyo po yung ID niya. Pangalan nyo po talaga. Captain Bernardo Bernardo. Uy! Thank you sa KFC! One, two, three. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, mukhang may pasabog itong si Ma'am Catherine mga kasembreros kasi spotted siya kahapon mga kasembreros tapos kaka-upload lang kagabi. So good thing at nakita natin. So dito ay parang yung mga fans nakita siya nakadilaw siya mga kasembreros. So may pasabog siya no. Tapos parang tinawag nito hello, thank you sa pag-AFC sa pagsabing ganun. Parang nilibre yata siya ng isang fan no. Tapos spotted siya. Tapos yung fan dito ay nagpa-picture of course no. Nakakulay dilaw si Phenomenal Box Office Cinema. Sobrang busy ni Ma'am Catherine no. Siguro iniisip ko talagang yung rest day na nito pag nasa bahay niya lang siya kung kaya hindi, parang wala na siyang panahon sa mga gala-gala. So pareho sila nang ginagawa no ni Mr. Fulkerson kasembreros. So parang ano ito, hindi ko alam kung part pa ng kanyang teleserye na ginagawa mga kasembreros or endorsement video. Pero alam ko may pasabog na naman ito mga kasembreros no. Abang-abang tayo dyan, nakadilaw siya. Una dito yung isa parang naka-black na sa loob yata. Hindi ko lang kung part ng parang staff ito doon na gumagawa ng kanyang bagong project or shoot mga kasembreros. Ito naka-black. Kasi yung nasa labas na siya ay kasi grabing akbay niya, ibig sabihin close ito sa kanya mga kasembreros. Baka staff doon na kung baka kasama sa mga nagtatrabaho sa shoot niya mga kasembreros. Tapos yung isa nga, yung sa video na naka-white sa labas naman dun sa may mga parking lot yata ito mga kasembreros no. Kasi maraming kotse. So yun nga, salamat naman na nakapagpa-video at nakapag-picture si Kuya no. Maraming salamat po. And then ito, so kay Sir Alden, hindi ko alam kung anong nangyari na naman dito sa favorite part ni Ma'am Catherine, yung kanyang paa. Kasi sabi din hindi na pantay yung kanyang kulay. So sobrang bike niya ito mga kasembreros at saka sa dito sa pagbibisikleta kasi nga pagka nagra-ride siya, naka-shorts na ito, tapos na parang naka-cycling, naka-outfit ng pang siklista mga kasembreros kung kaya ganito. So sabi ng mga post dito, okay lang yan Paps kasi babalik din naman yan kasi natural yung pagkaputi. Sana. O tama nga naman kasi yung paa kasi ni Sir Alden ay yung favorite I like your feet, sabing gano'n ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero iba naman kasi yung feet at saka legs no. So pero yun po part po siya ng ating katawan. Naging anatomy bigla. Naging anatomy subject. Pero yun po, no, dati yun sa kanilang compliment battle sa Mega Magazine mga kasembreros. And then ito, so bago yung ibang updates natin, sige ito muna. So ito, sa Content Asia Awards, kailangan natin bumoto mga kasembreros no, ng Hello Love Again, Pulang Araw, at saka si Sir Alden yata, at saka si Ma'am Catherine dito. So we can vote over and over once every hour until poll closes at September 4. Kung hanggang September 4 ang vote dito mga kasembreros no. Ito po ay sa Content Asia Awards mga kasembreros. So pwede ditong award din ang Viewers Choice Awards mga kasembreros. So let's keep on voting. Palagay ko po pwede siya sa Chrome at saka sa Facebook mga kasembreros no, using our email sa Chrome naman ito. So parang step 1 dito, i-click natin yung vote no. Parang i-search muna natin yung Viewers Choice Awards, Content Asia. So parang i-search natin yung Content Asia no sa Chrome. Tapos i-click yung ating account, tapos drama series. Yun, hanapin natin yung drama series na Pulang Araw. Favorite movie naman yung Hello Love Again, tapos your favorite actor from Philippines. So yun, si Sir Alden, or favorite actress naman si Ma'am Catherine mga kasembreros. So kung trip nyo lang po or gusto nyo pong bumoto mga kasembreros. And then ito, so share ko lang ito no. On this day kahapon, pinost na isang Kathleen admin mga kasembreros
na dito yung time na nasa Canada sila mga customers na nag-shoot sa Calgary. So parang inalala nila no yung throwback na August 25, 2024 mga kasombreros, kung saan nga si Ma'am Catherine, si Joy at saka si Ethan ay si Marie no, si Marie ay nagpa-picture no kasama yung ibang mga dito mga fans doon mga kasombreros. So hindi ko ma-open yung ano. And then ito, next item natin. So, ang kulit ng isang dito, ng isang fan, nag-share siya ng kanyang picture, nag-almusal, tapos yung litrato or yung kanyang mug, parang tasa yata ito, ay may larawan ni Sir Alden mga kasombreros, no? Talagang supportive na fan ito. Dito, admin yata ito mga kasombreros, no? So, yung sa On This Day pala nila, ay kasama nila si Joros, no? At saka si Derek Cathy, kaka-open lang ng mismong picture mga kasombreros. So, yun na, hindi ko namukaan si Derek Cathy sa baba. So, yun po. And then ito, next item natin. So, congrats ulit, no? Kasi meron na namang magbubukas maliban doon sa Bulacan yata yung nakaraan. Ito sa Pasig naman, no? Yung bagong pita nila. Grand opening naman sa August 29 kasi August 28 alam ko meron din ganapin. Grand opening ng Hungry Pita ni Sir Alden, no? Sa Pasig naman ito na branch mga kasombreros. Parang halos lahat na yata ng ano, baka goal ni Sir Alden sa lahat ng provinces at cities sa Pilipinas merong shawarma. May The Hungry Pita. So sabi, get your free shawarma, buy 2 large shawarma and get 1 free. For the first 100 customers only. The Hungry Pita Lucky Gold Plaza Pasig City branch. Ito matatagpuan sa 58 Ortigas Avenue, Extension Rosario, Pasig City, second floor plaza. So, grand opening po nila mga kasombreros sa August 29. So, malapit na, no? 3 days na lang mga kasombreros. So, after nyan, August 30. Tapos, Christmas na. Bare months na mga kasombreros. So, talagang ang bilis ng panahon ngayon mga kasombreros, no? Tayo po ay mabilis ding tumatanda. And then ito, share ko lang ito, no? Grabe talaga yung ano, kasi yung paghanga ni Sir Will Ashley, no, na kilala natin sa PBB mga kasombreros, Big Brother. Si Will Ashley ay talagang nilook up niya, no, si Sir Alden, and napabalita. Parang binalita talaga siya ng GMA News kahapon sa kanilang website, no, GMA News Online mga kasombreros. So sabi dito, talagang hinahangaan niya. Sabi niya, kita ko na talaga, sabi ni Will Ashley, kita ko na talagang ang ganda ng ginawa niya, no, referring to Sir Alden lang sa showbiz. Hindi lang sa showbiz, of course, pati sa mga business niya. He said, napakarami niyang pinag-i-invest, no, pinag-investan, and I think isa yun sa gusto kong tahakin na path Will added, no? Sabi pa ni Will Ashley, he expressed his gratitude for the continuous blessings in his career, recognizing his prayers answered. So grabe, no? Pag tumutulong ka kasi talagang nandyan yung guidance at saka yung blessing din ng Panginoon mga kasombreros. And then ito, so next item natin, ang kulit ng ginawa ng dito, ng isang fan. Parang tinawag nila si Catherine Bernal, hindi pala siya si Ma'am Catherine mga kasombreros. Ang laki pala na. Parang kulit lang. Kasi sa yata ito, sa Showtime, ay saan ba to? Sa Rainbow Rumble? Or sa Showtime? Sa Showtime. Parang Catherine Bernardo. Tapos, grabe ng hiyawan ng mga tao pagtawag na Catherine Bernardo, si MC yata ito, nagano. Tapos hindi pa parang hindi yata. Ang kulit lang. Tinawag si Catherine Bernardo pero hindi pala, no? Ang kulit mga kasombreros. And then ito, prayer of course, no? Parang katuwaan ng lang sa Showtime mga kasombreros. And then ito, kasi bihira talaga si Ma'am Catherine, no? Kasi dati si Ma'am Catherine tsaka si Sir Alden nag-promote sila ng Hello Love Again niya dati, no? Pero bihira talaga siya mag-guesting na ngayon mga kasombreros kasi sobrang busy ni phenomenal box office cinema queen. And then prayer of course, no, panalangin ni Sir Alden today. Dear God, help me to overcome fear through the power of Jesus Christ. When anxiety tries to rise up, remind me of the truth in 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear or takot, tama, no?
but of power and of love and of a sound mind. Amen, Pops Alden. Fill me with the courage that comes from knowing you. You are with me. Let your perfect love drive out all fear and help me to stand firm in faith, trusting that nothing can separate me from your presence and protection. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. Talagang lahat tayo po ay may pinagdadaanan, no? Kahit na sabi natin accomplished na, no? All in one is Alden, ay may mga trials talaga tayong kinakaharap araw-araw. So, may it be sa ating isipan, sa ating finances, sa ating kalusugan, and so on, mga kasembreros. So, for the meantime, so yun lang po sa ating Kathleen items, ha? Sana po ipanghin po natin ang Word of God. Today is August 26, 2025. Tuesday na po, mga kasembreros. Sana po ipanghin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, ha? Ang title, Gaya ng Agila. Isaiah 40 verse 31, But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, isa ito sa mga verses na shinare actually ni Sir Alden, no? Sa kanyang Instagram account. And nakakatuwa kasi sabi ko, gawin ko nga ito ng salita ng Panginoon or ng topic kasi nga napakaganda. Nagpapalakas po ito, mga kasembreros, at nakaka-encourage sa atin, no? Nakaka-strengthen yung itong salitang ito ng Panginoon sa Isaiah 40:31, mga kasembreros. And ang verse na ito ay kasi yung quick fact, mga kasembreros, ang agila po ay tinuturing na hari, no, ng mga ibon kasi nga sa kanyang pagiging fierce, no, sa kung merong leon sa mga hari pala ng mga ibon, kung merong hari ng jungle, which is the lion, mga kasembreros, yung hari naman ng mga ibon ay ang eagle, mga kasembreros. And yun nga, no, dati yung Philippine monkey eating eagle, na ngayon ay naging Philippine eagle na lang, ay itinuturing na pinaka-fierce, no, king or king na hari ng lahat ng ibon, mga kasembreros. Kasi nga, grabe, no, talagang sila, fierce, ang lakas, at saka yung parang hari kasi yung itsura nila, mga kasembreros, every time they stand, para silang talagang parang mga ngain ng tao, parang fierce sila, mga kasembreros. Ganun siya, parang matapang ba, no, ganun, mga kasembreros. Although, no, hindi naman talaga literal na nangangain ng tao, parang lang talaga sila, no, matapang at saka astig, no, ganun. So astig tingnan, mga kasembreros, sa mga agila. This verse is a beautiful reminder to put our trust and faith in the Lord. It speaks to the idea that when we look to God with hope and reliance, our strength will be restored and renewed. So, ang Diyos talaga natin, mga kasembreros, na parang ikinumpara kasi dito yung mga yung ating tiwala, no, sa Panginoon, kagaya ng mga agila, mga kasembreros, na mga pakpak nila. Isa pang skill actually ng agila, mga kasembreros, ay kaya nilang sumuong sa mga bagyo, no, kahit malakas ang hangin, parang kaya nilang magpatangay lang, no, parang ganon. And then kaya nilang mag-oppose din po sa current ng mga hangin or ng bagyo, mga kasembreros. So kung kaya ikinumpara, no, ni Lord dito yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon sa mga agila. Hope, sabi dito, turning to the Lord in times of struggle, uncertainty, or weariness brings a sense of peace, comfort, and rejuvenation. Hope, a powerful force, can sustain us through life's challenges. So, ang pag-asa kasi, mga kasembreros, ay talagang fuel yan, parang gasolina yan, kagaya sa isang sasakyan, mga kasembreros, na kapag wala ng pag-asa ang tao, nagpapakamatay, nadidepress, na anxious, no? So, wala silang mental rest, mga kasembreros, walang kapahingahan ng kanilang isip, ang kanilang sarili in general, mga kasembreros. Kung kaya ang mga nagtatiwala, mga umaasa, no, sa Panginoon, mga kasembreros, ay kagaya ng isang agila. This verse encourages us to have faith in the Lord's promise to lift us up and empower us to face whatever comes our way. So ganun siya, mga kasembreros. Grabe, no? Talagang ang Diyos natin ay hari ng mga hari, of course. So think about the times when you have felt weary or overwhelmed. So kailan yung huling pagkakataon na parang sabi mo drain ka, no, para kang naubusan na ng lakas, yung mental stability, yung lakas, yung pera, yung bulsa mo wala nang laman,
yung relationship nyo parang hindi na gumagana, away dito, away doon, pagtatalo dito, pagtatalo doon. So ito po yung panahon na tayo po ay dumulog at saka magtiwala ulit. Renew, no? I-renew, sabi ito, renew our strength sa Panginoon, mga kasmeres. Ang phrase dito na sasabi niya, those who hope in the Lord is central here. So ito yung pinaka-sentro or pinakabuod ng verse na ito, mga kasmeres. Yung mga umaasa, yung mga nagtitiwala sa Panginoon, mga kasmeres. To hope in the Lord means to place our trust and confidence in Him. It's not passive act, but an active reliance on God's character and promises. So ganon, mga kasembreros, no? Talagang yung kanyang pangako, na pagtiwalaan natin yun, mga kasembreros, yung kanyang healing, no? Yung kanyang kagalingan. Alam kong pare-pareha tayo may mga inindang mga sakit, no? Kung may mga karamdaman tayo dyan, sa physical, sa ating social, sa ating mental, sa ating spiritual, lalong-lalo na po, mga kasembreros. Ang spiritual natin, hindi natin ramdam yan kasi, no? Kung kaya maraming tao ang isinasantabi or mas priority yung physical nila kaysa sa spiritual. Kasi nga yung spiritual, hindi natin naramdaman kahit na hindi ka mag-Bible ng isang taon or ng ano dyan, kahit na hindi ka nag-Biblia. Ay parang wala lang. Pero kapag ang physical natin ay hindi tayo kumain ng isang taon, so alam na natin na mangyayari, mga kasembreros, or isang buwan nga lang or isang araw, so talagang tayo ay naghahanap na ng pagkain. So ang spiritual, although kawawa siya at saka pinaka nanineglect talaga, mga kasembreros, ay dapat po nating isipin na dapat pinapakain din po ang ating spirit, ang ating kaluluwa araw-araw, mga kasembreros. So hindi ito passive, ha? Ito po ay active. So active voice siya, mga kasus, yung mga nagtitiwala, those who hope in the Lord. Another significant phrase is will renew their strength. So renew ng kalakasan. Nagsasuggest ito ng transformation na kung saan po ang kapangyarihan ng Panginoon ay nire-replace, no, pinapalitan ng ating kahinaan. So kumbaga pa change oil, mga kasembreros, or change fuel. So ganun po siya. So tayo rin po ay tinuturuan ng Panginoon na dapat yun yung ating sarili, yung ating kalakasan, kasi nangihina tayo, alam ng Diyos na mahina tayo. So papalitan natin ito ng kalakasan ng Panginoon kasi kailangang sumalok tayo araw-araw. Okay, araw-araw, mga kasembreros, ng pag-asa, pag-ibig, pananampalataya, humility, forgiveness, grace, mga kasembreros, at saka kalakasan sa Panginoon. Araw-araw po yan, mga kasembreros. And sabi niya dito, they will soar on wings like eagles, symbolizes freedom and elevation above life's challenges. So yun nga, no, ang mga agila, pag hindi nila, kasi ano sila no, nasa himpapawid talaga, mga kasembreros, kasi nga mga ibon sila. Pero kakaiba siya, mga kasembreros, kasi nga siya ay hari ng mga ibon, and yung lakas niya ay kakaiba, mga kasembreros. And yung isa sa mga references din natin dito sa Biblia, no, Psalms 27 verse 14, nag-encourage sa atin na wait on the Lord, no, be strong and take heart and wait for the Lord. So kagaya din sa Philippians 4:13, no, I can do all things through Christ who strengthens me. So yung mga verses na ito, alam ko nababasa na rin natin, at saka alam na natin, mga kasama, pero it's really, ito yung sasabi natin na ang salita ng Panginoon ay hindi po yan kumukupas. Okay? Yung mga books, mga self-help books, yung mga ano man dyan na mga mapaparati nating ginagamit araw-araw. So, nagagasgas at saka naluluma, sapatos, material things, ang Biblia, naluluma itself. Pero ang salita ng Panginoon ay hinding-hindi, mga kasembreros. Kasi nga, yun yung kanyang power, transformative power, yun, mga kasembreros, ng ating Panginoon. So, picture as an application, picture your workday or family life, no? Kamusta ba yung pamilya natin ngayon? Kamusta ba yung asawa natin, relasyon natin sa ating kapatid, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating pinsan, sa ating kaibigan? May mga tao ba tayong nasaktan or may nakasakit sa atin? May mga tao ba tayong dapat patawarin? May mga tao ba dapat na ma-reconcile tayo? No? Talagang wag po nating antayin ng mga kasembreros na, kasi mga tao hindi nagpapatawad, hindi rin po yan patatawarin ng Panginoon, mga kasembreros. That's biblical. So, nandun yung danger, nandun yung panganib, kung kaya mas maganda na mag-reconcile tayo, magpatawad, and mamuhay na may kapayapaan at harmonious relationship sa bawat isa. Kasi napaka-ikli ng buhay. Tinatawanan ko na lang yung may mga nega na nagko-comment sa ating YouTube channel. No? Inisip ko na napaka-ikli ng buhay, no? Para maging bitter tayo sa bawat isa. Kung kaya, let's spread love, kindness, and forgiveness, mga kasembreros, sa bawat isa.
And ang verse na ito ay hindi lamang mga salita, mga kasembreros. Kung mapa-fuel natin ito ng gasolina, crudo, or kung anumang gas dyan, mga kasembreros, ito yung ating charger na yung ating salita ng Panginoon, mga kasembreros. Ito po yung charger natin na kapag nalobat tayo, kapag na-drain na yung ating mga engines, ay kailangan nating sumalok at umigib, mga kasembreros. Mag-fuel ba? Mapapunuin natin ulit ang ating mga sarili ng pag-asa at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Alright? So napakaganda nito, mga kasembreros, no? Encouragement at saka uplifting at motivational ito, mga kasembreros. So for the meantime, no, yan lamang po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kalakasan na nagmumula sa Panginoon na kagaya ng sa agila, mga kasembreros na nagre-renew ng strength. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.